Hollywood TV. Napakunot noo siya at bigla niyang iniikot ang swivel chair na inuupuan niya para humarap dito. Ano na naman ang kasalanan mo sa akin, Gio? Ginamit niya ang buong pangalan nito para maiparatang dito na seryoso ang tanong niya. Grabe ka naman, niyayala lang kitang kumain pero iniisip mo agad na may kasalanan na ako sa'yo. Nagtatampong sabi nito pero hindi siya nakonsensya, lalo na't hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. It had been 3 years since she cried in front of him at Vernon's birthday party. Sa tagal ng pinagsamahan nila bilang magkaibigan, ay kabisado na nila ang ugali ng isa't isa, kaya hindi siya naniniwalang walang ibig sabihin ang biglang paglalambing nito sa kanya. Gio was a sweet and caring person, but somehow, she sensed something was not right or something bad was about to happen. Okay then, let me ask again. Ano ang gagawin mo na hindi ko ikakatuwa? Humalukot-kip siya at inihanda ang sarili sa sasabihin nito. Napakamot ito sa ulo at tila nahihiya kaya hindi ito makatingin sa kanya. Lumapit ito sa kanya at yumukod sa harap niya. Hindi ko kayo masusundo mamaya ni Lola. Kaarawan nito ng araw na iyon. May usapan sila na sabay-sabay silang pupunta sa hotel kung saan gaganapin ang party para dito. Ngunit mukhang may pagbabago sa plano nila. Bakit? Nakakunot noong tanong pa rin niya. May ipinapaisa kaso lang kasi si Dad sa opisina. Hindi ko lang sigurado kung gaano ako katagal doon. Kaya mas mabuti pa na mauna na kayo sa hotel mamaya. Gustuhin man niyang tumutol ay hindi na niya ginawa. Kapag trabaho na ang dahilan kung bakit nasisira ang mga plano nila, ay hindi talaga nila nagagawang kumontra. At ganun din ito sa kanya. She became a workaholic after her heart was somehow broken. Isang tawag lang ng boss niya sa kanya ay tumatakbo talaga siya. Kaya nauunawaan niya ang sitwasyon nito. Lalo na't pag-aari ng pamilya nito ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Not to mention, his boss was actually his father. Gio was being trained to be the next CEO of Gyre, a food company which aimed to be the next Nestle and which also produced healthy food products. It started producing several drinks until it managed to several snacks such as cereals, ice cream, chocolate, milk, and even infant food. Kaya tuwing may dala itong pagkain ay kinakabahan siya. Kung hindi iyon bagong produkto na gusto nitong ipatikim sa kanya, ay malamang na nag-iisip na naman ito ng bagong pag-eeksperimentuhan. Daig pa nila ang mga food critic kapag kumakain sila. Pamilyar na rin halos siya sa lahat ng produkto ng kumpanya ng mga ito dahil naging kliyente na nila ito. She was now a marketing executive at the Nerva Marketing Company and Gyre became one of her big clients. Hindi lang iyon dahil naging kaibigan niya si Gio ng mga panahong iyon kaya kinuha nito ang serbisyo ng kumpanya nila kundi dahil sa sinabi nitong malaki ang tiwala nito sa kakayahan niya. And she was so thankful to him for trusting her. Isang malaking oportunidad ang ibinigay nito sa kanya. So, I'll just see you at the hotel? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at pumayag sa gusto nito. Imbes na nagre-relax na lang siya kasi sila bilang paghahanda na rin sa party ay pareho pa silang abala sa kanya-kanyang trabaho. Madalas silang magkasama pero magkabarkada lang ang trato nila sa isa't isa. Ang hula niya, kaya rin ito na natiling nasa tabi niya palagi ay dahil nakokonsensya pa rin ito sa pag-iyak niya noon kahit na sinabi na niya rito na ayos na siya at baliwala na sa kanya mga nangyari. Vernon's birthday was really a memorable day for everyone. She thought each of them gained and lost someone. She gained a new friend but lost the man she loved, while Vernon on the other hand might be married by now. Naiiyak na lang siya kapag naaalala niya iyon. Hindi na niya alam kung ano na nangyari dito dahil hindi na rin siya nakabalita pa kay Het
at maging sa mga kaibigan niya. Sa katunayan, matagal na niyang hindi nakikita at nakakausap ang mga ito. So many things had happened in a span of 3 years. Sinadya niya na hindi makipag-usap sa mga kaibigan niya dahil nahihiya rin siyang ipaalam sa mga ito ang nangyari. Thankfully, they didn't ask and eventually got busy with their own lives. The last thing she heard about them was 2 of her friends were already married. It really hurt a lot when she looked back on the particular moment when she heard about Vernon's engagement to Kirsten. But then maybe it was a good thing that it did happen so that she would wake up from a dream before it turned into a nightmare. Hindi talaga siya gusto nito. He didn't like her as a friend, not even as a colleague. Iyon lang yun, and she wasn't bitter about it. Because just like what she said to him before, she appreciated his honesty. Sa simula lang masakit tanggapin ang nangyaring iyon sa kanya, pero pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng insidenteng iyon, ay itinoon na niya ang pansin niya sa mas importanteng bagay tulad ng trabaho niya. And all her efforts paid off. She thought she might change her career sooner or later, but she realized if she really put her heart on something, she could really make things easier for her. Akala niya wala siyang hilig sa marketing. Iyon pala, training at experience lang ang kailangan niya para ma-appreciate niya ang trabaho niya. Nang magpaalam na si Gio sa kanya, ay inihatid niya ito palabas ng bahay nila. He turned to her before getting in his car. May sorpresa ako mamaya sa'yo. Napakunot noo siya at medyo kinabahan. Ikakatuwa ko ba yan? He smiled playfully. Oo naman, basta malalaman mo yun mamaya. See you later. Dali-daling bumalik si Laika sa kinauupa niya katabi ang mga kasamahan niya sa opisina na imbitado rin ni Gio. Nagsisimula na ang party. Nagpapalakpakan ng mga tao dahil umakyat na si Gio sa entablado. Nagtitilian ng mga kasamahan niya at pabirong sinisigawan si Gio. Ang gwapo mo! Sana ako na lang naging girlfriend mo. Ang swerte-swerte mo, Laika. Tili naman ang katabi niya habang niyuyugyug siya. Alam na mga ito na sila ni Gio ang madalas na magkasama. Of course, some people were still unsure about the real score between them. Kaya lang naman sila nagchichismis ay dahil ginagawa siyang panggalang nito para makalapit ang ibang babaeng nagkakagusto rito na hindi nito gusto. Hindi niya alam kung paano nito naging kaibigan si Vernon. Kinokonsidera kasi nito ang damdamin ng ibang tao, samantalang diretsahan naman kung makipag-usap si Vernon. Pero kahit mukha itong mas mabait kay Vernon, ay maloko rin ito. And that was based from experience. Kaya nga kinakabahan siyang malaman ang sorpresa nito sa kanya. Ngiti at kaway lang ang isinagot ni Gio sa kanila. Hindi siya makatiis na hindi makigulo sa mga kasamahan niya. I love you! Sigaw niya habang nakangiti at nakatingin dito. Inagaw nito ang mikropono sa ama nito. I love you too. Nakangiting sagot nito sa kanya na para bang sila lang ang tao sa function room na iyon ng hotel kung saan ginaganap ang birthday party nito. Tumikhim ang ama nito at binawi ang mikropono kay Gio. Inianunsyo ng ama nito na si Gregorio Valdez na magiging CEO ng Gyre. Napasinghap siya. It was the best birthday gift ever, lalo na't alam niyang pinaghirapan iyon ng kaibigan niya. She was so happy for him that she clapped and cheered for him even more. Of course, it wouldn't be effective until next month. Dugtong ng ama nito na tila pinuputol ang pag-iingay nila. Masyado kasi silang excited. Parang anak na rin ang turing sa kanya ni Tito Greg. Malapit talaga ang loob niya sa pamilya nito at ganun din si Gio sa lola niya. Thanks, Dad. Hindi ko pa rin kalilimutan ang bilin niyo na bigyan agad ako ng apo. Sagot ni Gio, kaya nagpalakpakan na naman ang mga kasamahan niya. Ang ibang bisita ay natatawang napatingin na rin sa kanya dahil ang alam ng mga ito ay siya ang constant date ni Gio. Naiiling na nag-iwas na lang siya ng tingin sa mag-ama. Kapag nag-usap talaga ang dalawa ay hindi po pwedeng hindi mag-aasaran mga ito.
lalo na kung kasama pa ang lolo ni Gio sa usapan ng mga ito. That was one of the things she loved about Gio and his family. They hated formality. Kahit pasabihing mayaman ng mga ito, ay napakabait na mga ito kahit sa sinong tao. Nakita niya ang sinesenyasan siya ng mag-ama na umakyat sa entablado. Pinaunlakan siya ng mga ito at napangiti siya nang ipakilala siya ni Tito Greg bilang babaeng napupusuan nito para sa anak nito. Kung iyong mararapating iha, pumayag ka na sanang magpakasal sa anak ko. Kahit saka na lang ang ligawan, basta ihanda na muna natin ang kasal. Pwede ba yon? Kahit pabiro lang ang pagkakasabi nito, ay alam niyang totoo iyon. Binabakura na siya nito para daw wala nang aangal pa. She felt blessed and happy as she stood beside the Valdez family. Hindi rin naman masama kung mapapaibig siya sa pamilyang iyon. Masayang-masaya rin ang Lola Lea niya na nakikisali sa kantsawan habang nakatingin sa kanila. Nakangiti siya habang tinitingnan ng mga bisita. Ngunit agad na nawala ang ngiti niya nang mapatingin siya sa direksyon ng lalaking nakatayo sa isang tabi at matamang nakatitig lang sa kanya. Ito lang ang kaisa-isang tao na hindi pumapalakpak kaya hindi maiiwasang hindi niya ito mapupuna. Taluwas din ang ekspresyon nito sa mga naroroon kaya natigilan siya at nahalata iyon ni Gio. Tiningnan din nito ang tinitingnan niya hanggang sa ang ibang bisita ay tumingin na rin sa direksyong tinitingnan nila. It was Vernon. Hindi man ito iyon makita ng malapitan ay sigurado siyang ito iyon. He was the only guy she knew who fitted the description. Tall, dark and handsome. Or should she say, viciously handsome. He still had the same hairstyle. His wavy hair was longer, but it was neat in a way that complemented the shape of his face. He stood as if the world was just under him and everything would be under his control. And he still looked at her as if she was a nuisance in his life. Kung ito ang sinasabi ni Gio na sorpresa nito sa kanya, ngayon pa lang ay sasabihin na agad niya rito na hindi siya natutuwa sa naisip nitong iyon. Gusto niya na sanang kumprontahin si Gio kung inimbita ba nito si Vernon, pero naunahan na siya nitong pagsalita. "What is he doing here?" he whispered to her, which surprised her even more. "I'm actually asking myself the same question." Bulong din niya rito. Nang maglakad si Vernon palapit sa kinaroroonan nila, ay natahimik ang lahat ng tao. He was staring at her as she walked towards their direction. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at pagkailang. He didn't say anything to her when he stopped a few steps from where they were standing. "You didn't tell me you two were seeing each other," sita nito kay Gio. "I thought you won't be interested about her," Casual na sagot ni Gio rito. Kung siya ang tatanungin nito ng ganoon, ay malamang na iyon din ang sasagot niya. Ano nga ba kasing pakialam nito sa kanilang dalawa ni Gio? Okay, Gio and Vernon were best friends, but updating him about his life, more specifically his love life, was not really necessary. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit tila nagagalit si Vernon. Nakita kasi niyang naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin pa rin kay Gio. Nang balingan uli siya nito ay wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Pero bakit kung makatingin nito sa kanya ay parang ipinapahiwatig nito na hindi siya nababagay kay Gio. She felt insulted just by his mere glance. "Stay away from her," anito kay Gio. Hindi lang siya naguluhan sa sinabi nito, pati na mga taong nakarinig sa deklarasyon nito. And that made everyone even more speechless. At a young age, it was easy to see that Vernon was an achiever. Hindi siya kailanman nagkaroon ng mababang marka sa klase mula na mag-aral siya hanggang sa makapagtapos siya. Wala rin siyang anumang bisyo dahil iisa lang ang pinagbubuhusan niya ng atensyon at iyon ay kung paano magiging isang magaling na tagapamahala ng kumpanya nila. Bata pa lang sila ng kapatid niya nang mamatay sa sakit ang kanilang ina at sa edad na 5 ay iminulat na siya ng kanyang ama na siya ang tutulong dito
para mas maparami pa ang mall na ipinatayo pa ng lolo niya. At nagawa naman niyang lahat ng nais ng kanyang ama. They now had several branches all over the country. The only thing that kept him busy aside from what he usually did was the renovations they needed to do with some of their old branches. And he was already getting bored with it because everything seemed to run smoothly. Nothing seemed to need his attention anymore. It also felt like he had been doing that all his life. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.